Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 20, talata 1 hanggang 8. Ang tipan ni Yahweh sa Israel sa lupain ng Moab. Ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab, bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, "Hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Paraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napudpud ang inyong ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binagyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan. Ngunit nagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-29 na kabanata ng Deuteronomio, versikulo 9 hanggang 15. Ang tipan ni Yahweh sa Israel sa bundok ng Horeb. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng tipang ito upang mapabuti kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang puno ng bawat lipi, ang matatanda, ang mga pinuno, ang mga mandirigma ng Israel, ang ating mga mahal sa buhay, at ang mga nakikipamayan sa atin, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng tipang ito, magiging Kanya tayo. Siya ang kikilalanin nating Diyos ayon sa pangako niya sa mga nuno nating sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang tipang ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga wala rito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 20, versikulo 16 hanggang 22, at ang sabi, "Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalason na bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sarili, hindi siya magpapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihiwalay siya ni Yahweh mula sa mga lipi ng Israel upang ibuhos sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng salinlahing susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalahing bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 29, verse 23 to 29. At ang buong lupain niyaon ay asupre at asin at sunog na hindi nahahasikan at walang ibubunga, walang tumutubong damo na gaya ng nangyari sa pagkagiba ng Sodoma at Gomora.
Adma at Sibuim na ginibaad ng Panginoon sa kanyang kagalitan at sa kanyang maningas na pag-iinit. Na anupat lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano kahulugan ng init nitong malaking kagalitan? Kung magagayoy, sabihin ng mga tao, sapagkat kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon ng Diyos, ng kanilang mga magulang, na kanyang ginawa sa kanila, na kanyang kunin sila sa lupain ng Ehipto. At sila yumaon at naglingkod sa ibang Diyos, at sinamba nila ang mga Diyos na hindi nila nakilala at hindi niya ibinigay sa kanila. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagalaban sa lupang ito upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasasulat sa aklat na ito. At sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain sa kagalitan at sa pag-init at sa malaking pagkagalit na sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ang mga bagay na lihim na nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. This is the word of God. Amen.